Burger King. Ayan, yung kanto na yun na nakikita ninyo. Galing kayo ng Quiapo or E. Rodriguez sa may Cubao. Pwede kayong magpababa rito. Tapos, dito lang kayo sa may Quezon Avenue pumunta. Akit kayo dito sa footbridge. Tawid kayo, papunta dun sa kabilang side. May Jollibee. Katapat yan ng SNBC. Tapos, lakad kayo papuntang Fairview direction. Pero, dyan sa unang kanto na yan, yung nakikita nyo na kanto na yan, yung Canlaon Street. Kaliwa kayo dyan, may sakayan dyan ng jeep, dyan sa may tabi ng Burger King. Pwede kayong sumakay ng jeep papuntang Dapitan Arcade. Or, pwedeng lakarin nyo na lang, kasi isang kanto na lang naman yung layo. Alternatively, kung ayaw nyong maglakad or sumakay ng jeep papuntang Dapitan Arcade, dito sa Welcome Rotonda, pwede kayong bumaba sa may Jollibee. Sa tabi niya, sa tapat nitong SNDC, may sakayan ng tricycle. Pwede kayong sumakay dyan, tapos sabihin ninyo, ibaba kayo sa Dapitan Arcade. Malapit lang yun dito. Okay, so we will show you kung paano yung lalakarin from Welcome Rotonda papunta sa may Canlaon and then to Dapitan Arcade. Ayan, so nandito tayo ngayon sa may Jollibee BPI. Ito lang, malapit lang. Yan na yung Canlaon Street. Sinasabi namin. Pasok dito sa Canlaon Street, ayan yung Burger King. Pwede kayong sumakay ng jeep dyan. Pag sumakay kayo dyan, sabihin nyo sa driver na ibaba kayo sa Dapitan Arcade. Tapos, dapat alisto kayo kasi isang kanto lalayo nun mula dito. Lalakad na kami papuntang Dapitan Arcade. Galing kami ng Quezon Avenue. Diretso lang ito, matutumbok nyo ang Dapitan Arcade. Yan yung dinadaanan namin. Ayan. Dito sa kanto ng Canlaon and Cuenco Street para dun sa mga nag-jeep, dito na kayo bumaba. Kasi yung mga jeepney, kumakaliwa na dito sa Cuenco, pupunta na sila sa Mayon Street. From here, pwede nyo nang lakarin yung Dapitan Arcade. Ayan na yung Dapitan Arcade. Yan. Tara. Mas marami namimili dito pag weekends. Kaya advice namin sa inyo, kung may oras kayo, weekdays kayo magpunta dito sa Dapitan Arcade. Yung nakikita nyo sa video na tinuturo ng araw, isang part yan ng Canlaon Street. Sinara yan dahil marami na nagtitinda. Ngayon naman, sisimulan natin ang Christmas tour sa original na building ng Dapitan Arcade. Katulad ng isang taon, sikat na sikat pa rin dito yung mga water lanterns. Pero this year, mas marami na kami nakitang iba't ibang designs. Sabi ng mga nagtitinda dito, wala naman daw masyado nagbago sa mga presyo ng mga to. Sikat na sikat din dito yung mga nutcracker figurines, pati yung mga decors na gawa sa native materials. Noong isang taon, may pinuntahan kaming stall dito na nagbebenta ng mga native products. Tara, bisitahin natin ulit. Yung stall na sinasabi namin ay yung store ni Miss Joyce. Nakapwesto nga pala sila dito sa stall number 60 sa loob ng main building ng Dapitan Arcade.
Ito yung hindi namin masyadong naisama sa vlog namin last year, yung mga Christmas lights. Kaya ngayon, aalamin natin yung iba't ibang klase ng mga Christmas lights. Tapos tignan natin kung magkano. Yung rolyo po nito, ma'am, ay siyang ganyan na po. 500 lights ma'am, 50 meters. Magkano po yung ganyan? 1 to siya hanggang 1,000. Ano po to? Indoor out or out? Indoor, outdoor na po siya, basta takpan lang with control. So regardless po kung anong kulay, same lang po yung Same presyo. price lang po. Sa haba nito. Ito pong mga stars na to, ilang ano po to? 100 isa ma'am. As in yung isang bilog na po, hindi po siya string na. Apo, hindi. Hindi siya nakasit. Yung ganito po na starburst po, 2-3 po. pang indoor, outdoor din po. Same price lang din po ito. 1 to siya ma'am, hanggang 1,000. Gano'n po kahaba ito? 2x3 po. 2 meters ang drop, 3 meters ang length. Nakaka-overwhelm din sa dami nang nakita namin mga Christmas lights dito sa Jadel Home Ornaments. Magaganda sila lahat kaya mahirap mamili. Ngayon naman, magtanong tayo sa kanila ano yung mga bagong Christmas lights na nauso this year. 1,000 ma'am, 10 pieces, 5 meters. Ito naman po, 20 bulbs, 10 meters na po, 1,2. Same din po dito sa mga Yung bulbs. isa, 10 bulbs lang po, 5 meters, 800. Kapag yung down lang po, 550. Kapag yung may sequence po, 650. 650. 8 tube na po, 3 meters. Yung snowflakes po, 650. Yung star, 650 din po. Ganito naman yung itsura ng mga stars na string lights kapag nakaladlad. Meron ditong binibentang hollow design. Meron ding solid na kasama sa string. 5 meters, 500. Ito pong nandito sa baba, parang yan po yun. Ang 20 likes ma'am, 3 meters naman po siya, curtain style. Indoor, outdoor din po. Apo. Bumalik tayo dito sa pwesto nila McCoy kung saan tayo nakakita ng mga malalaking Christmas tree pati mga reindeers. This is 8 feet. 8,000 siya. Tapos 7,500 yung last price. 4,500 yung tree na may ilaw. Dito rin natin unang nakita yung mga life-size Santa Claus na sound-activated. Ang cool lang minsan pagmasdan na na-activate mo yung Santa Claus. Ang gagawin mo lang ay pumalakpak ka ng ilang beses at siguradong gagalaw na sila at kakanta. Para makita mo pala ang kanilang pwesto, pumunta lang kayo sa may bandang gitna. Siguradong hindi mo mamimiss yung lugar nila kasi nandun nakadisplay yung mga malalaking Santa Claus pati yung Christmas tree. May nadaanan din kami ditong stall na nagbebenta ng mga resin figurines. Meron din silang mga pasabit na pwede nating ilagay sa Christmas tree. Ito, 1,700. 1,200 ito. Isa sa binalikan naming stall dito sa Dapitan Arcade ay yung pwesto nila Miss Beth. Itong parang wrap. Ito 3,000. Ito 3K hanggang 2,800. 2,800 yung last price.
Sa may bungad naman ng Dapitan Arcade, makikita nyo dito yung pwesto nila Angel. $63,000. 2,200 yung 5 feet. Para sa hindi nakakaalam ng schedule ng Dapitan Arcade, nagbubukas sila ng alas 8 ng umaga at nagsasara naman ng alas 7 ng gabi. Sa labas naman ng Dapitan Arcade, dito natin nakita yung pwesto nila Kuya Eugene. $1,500 ang pinakamura, tapos $10,000 yung pinakamahal nila dito na parol. Nasa gitna raw, $2,000. Yung may yellow. Plastic. Ito nga po yan. Ayan din po yan. 2,000 po. Gano'n po karaming dito? 10 piraso. 10 piraso po. Pati bells gano'n din po. Pareha sila ng presyo. Tapos yan po mga star na nasa... Star 1,100, may 1,100, may 1,000. Yung puti po. Ay, yung kulay. 1,000 yung white. Ilang piraso na po yan na star? 5. Ganon din po sa may kulay na po. Sa kanila din yan. Diyan sila nagwa-wire. Binibili daw nila sa Pampanga yung mga parol. Tapos dito na wina-wire. Ito yung mga hindi pa nawa-wire. Sinisa-isa nila itong mga to. Ito na yung mga na-wire nila. 1,700 lang rin na. Madali lang silang hanapin kasi pagbaba dito sa kanto, ito na sila. Buti na lang, pumayag silang makita natin kung paano nila kinakapitan ng ilaw yung mga parol. Ginagamitan pala nila to ng cable ties para masecure nila yung LED strip lights para hindi matanggal. Kahit na hindi pa nila tapos gawin, makikita mo na gumaganda na yung parol. Kailangan nagwa-wire. Pero pwede yan kunyari maulanan, ayos naman siya. Pwede naman po, wag lang yung talagang wala ng tigil yung ulan. Kaya hindi mababasa yung controller sa likod. Ayun po. Controller po kasi sa likod eh, pare gagalaw. Yun po importante, wag mabasa. Kasi pag nabasa yun, pwedeng mag-install na lang siya, steady na lang siya, or hanggang mapundi na. Pwede po. Pwede po, basta yung ano lang, order nyo lang, kasi order namin kami na yung... May additional po ba? Special po size? Depende po sa size. Basta buo pa po yung kapis niya. Kasi yung kapis hindi na maayos. Yung ilaw lang po, wiring lang. Pwede po i-rewire siya? Oo, pwede po. Magkano po pag ipa-rewire? Pag may mga ganyan, kailangan makita namin para yung i-estimate kung mag-aayos kung ano yun. Kasi hindi pwede yung sabi, ito lang. Baka pag ginala, marami palang sira. Tapos babalikan po ng ilang araw. Pag halimbawa po totally palit yung kulay, yung ilaw, magkano po inaabot? Pag ganun karamihan, sinasuggest namin, bili na lang ng bago kasi parang ganun na rin yung price nung, konti na lang diferensya mo. Mas maganda po ito LED. Yung mga dating Christmas light, yung mga dating ilaw dito lang. Yung nabibili lang sa Divisoria. Magkano po yung mga ganito? Yung maliit po, 2,000. Yung malaki po, 3,000. Yung po yung mga bola na to, yung outdoor din. Kasi may stop. Pwede pa nakaisa dyan dito pag may mga sira na parol. Marami na po ng papark. Pero pag yung isa, pag November na. Pero kung kaya naman, kaya na agad pa yun. Kaya kailangan po makita. Ayan. Viral yan, 22. Meron tayo ito. 1.8 na.
Katabi nila kuya, meron dito nagbebenta ng mga Christmas tree. Kaya nung nakita namin, nagtanong na rin kami ng mga presyo nila. 1.8 ito, 6 feet. Tapos mga 5 feet, 1,000. Kung makikita nyo, iba-iba ng shape at sizes yung mga Christmas tree. Meron dito mga slim type, meron din yung mga malalaki o matataba. Ito po, yung ganito kaliit. 300 po, 3 feet. Magkano na po ulit ito, kuya? 3.5 po. Tapos yung isa 5K. 5K. Kasi bulky siya. Eh, yung may mga puti-puti po na yun. 3.5 po yung snow. Din, 8 feet din. Yung 6 feet, 1.8. Ang ganda yung may mga snow-snow, oh. Tsaka may mga berries. Yung may snow, tsaka may berry dun, kuya. Magkano po yun? Apo. 6 feet yun, no po? 7. Ay, 7. Mas mataas. Lapitan ko po, ah. Kailangan po, ma'am. Ito siya. So, 7 feet ang taas nito. Pero slim type. Kaya pala medyo mababa yung presyo. Ganda. Ito yung bulky. Mas mahal kapag bulky. Pag syempre, mas maraming material. Depende rin yung presyo sa height, tsaka sa designs. Yung 5 feet nila, 1,000 daw. Ito mga 8 feet itong mga nandito sa likod. Merong frosted, may semi-frosted or frosted lang yung tips niya. Tapos merong isa malinis. Walang kadeko-dekorasyon. Yan lang. Ito, 7 feet po ito na po. Tapos 3,300 bulky type. Kasama yung mga pine cones. 5 daw ito. Pinaka naging paborito namin yung parang may frosted design. Plus may mga berries pang kasama. Along Canlaon Street, napansin namin tong isang stall na to na nagbebenta ng mga pailaw na parang hugis bulaklak. Walang ganitong design ng isang taon. Kaya na-curious na rin kami at nagtanong na rin kami kung magkano to. Magkano po yung ganito? Yan lang 4,000. Kada piraso na po. Oh, wala to last year. Paano pag sinet up po to sa labas, aanohan po? Tatanggalin yung plastic or okay lang? Ganyan na siya, may plastic siya. Kasi yung connector niya po sa loob, baka mabasa. So part talaga yung plastic ng buong ano. Maganda, oh. Tapos yung base mo may kulay din. Ang garden. Po ninyo, magkano po yung pinakamahal? Depende po sa size. Size. Ano po yung pinakamalaki po nyo? 48 po. 48 inches po. 8.5 po yun, ma'am. 8.5. Yun po yung nasa loob. Yung pinakamura po, magkano? Pinakamura mo maliit, 14 inches, 1,000. Tapos may mga warranty po ba yan? Yes, Or ma'am. gano'n po katagal yung Hanggang December po yung warranty. Anong oras? Hanggang December. So kung bibili po ngayon, hanggang December pwede pang ipagawa or Ipagawa po. Pag po halimbawa ma'am, mga 1 week, Apo. replacement ma'am, papalitan namin ma'am. Pero pag lumampas na po ma'am, yun na rin po, papaayos lang po namin dun sa supplier na pinuna namin. Mga galing Pampanga po ba ito? Yes ma'am. Tapos kayo na po nagwa-wire o na ilawan na ho? Talaga siya. Inadala din. Yung bibigat nito. Dami nga niyan. So ito din po, yung mga outdoor parol po ninyo, hindi na rin po tinatanggalan ng plastic ito. Ay, hindi po. Kasi mababasa. Bagay protection na po. No? Mga bago ma'am kami mga
Asan po yun? Yung malalaking balls na yun. Ay, Yun po yung mga bagong labas. magkano po yun? Yung pinakamaliit po, 1.5 ma'am. 5K po yun. 5K. Yung malaki. 2.5 po, 8K. Tapos yung 3K po ma'am. 3 feet. 15K po. 10K. Eh, yung star po na yun. 8.5 yun. 8.5 siya. Sa kabilang stall naman, ang binibenta nila dito ay mga Christmas balls. Magkano po yung ganito? 450 po, hanggang 420. Ah, ilang piraso po yan? 40 pieces. Ito yung same tayo dyan. 600 hanggang 550. Tapos ilang pieces po ito? Tagto 20 pieces po yan. 20. Ito yung pinakamaliit ninyo. Opo, 200. 200. Tapos ilang pieces po ito? Tapos 20 pieces na po nila lang. Ah, 20. 20 din ito. Mas malalaki nga lang. Ito, iba sa inyo naman lang. 250. 5 feet po ang haba. Tapos 600 po isang isang strip. So, regardless po kung anong kulay na po. Tapos pwede pong magpa-customize sa inyo. Tapos ano po yung minimum quantity ng order pag customized? 10 pieces po. 250 po, may bawas pa po yun. 10 cm po. Tapos ito pong animan na maliliit. 100. Tapos ito po, Yung yung 250 po. 250. May design. 7 cm po siya. Ang ganda oh. Iba-iba ng style. Happen kapag siya. Siya pangalan. Anong pangalan mo po, kuya? Esigal Francisco po. Okay lang. Siya ba hanapin ninyo pag nagpunta kayo rito? Gaya ng sabi namin kanina, marami mga tindero-tindera ang na-displace dahil nasunog tong building na to. Ito yung dating Macjo building. Kaya kung mapapansin ninyo, marami nagtitinda dito sa Canlaon Street. Kasi karamihan ng mga nawalan ng pwesto ay dito nagpunta. Yung iba naman ay napunta rin sa Dapitan Tiangge. Magtanong na rin tayo sa iba nagbebenta dito ng Christmas tree. 15 feet, kaso walang naka-display. Ay, ano po yan? 10 feet po. 10 feet po yan. Magkano po yung 10 feet? Yung nandun po sa dulo, bigay ko sa inyo sagad na lang po is 8.5. 8.5. Yung katabi na lang po, 8,000. Depende rin po sa klase. Siyempre, yung mga 10 feet natin na may mga cherry tsaka kung naka-bitly, mas mahal po. Mahal. Magkano po yan? May-range po siya ng 10,000, gano'n, 10 feet. Puro bulky po ito na po. Meron po kayong mga slim type. Magkano po yung mga slim type? 7 feet. Ito, 2.5 po. 8 feet po. 8 feet yung 2.5. Yung 7 feet po ninyo. 2,000. Ganon din naman po dito. Apo. 7 feet, 2,000. May pagkakaiba po ng presyo itong may frosted tips o pareho lang? Ayan, mga ordinary pare-pareho lang sila ng presyo. Sa mga hook time naman po, 7 feet po is usually price 3.5. Depende rin po sa klase. Kung may kasama ng cone, mas mahal po. Pag may kasama pong cone, magkano? Minsan po, yan sagad namin 3.5 lang. Pero pag walang compact thing, bibigay namin ng 3.3. Ano po yung pinakamahal na slim type niya na Christmas tree? 2.5 po, 7 feet. 257. Yung pinakamura niya magkano po? Yung green yan, Yung green po niyan. 7,000 lang, 7 feet. Pinakamaliit ninyo. Ayun. 3 May mas feet. maliit pa. Meron ba? Saan po yun? Wow, ang liit. Liit nga. 250 yung ganun. 2 2 feet lang. Hanggang din naman po 3 feet hanggang sa 3 feet. 350. Yan, dito sa may kanto na to, itong street na to, walang pangalan tong street na to eh. May mga pwesto rin ng nagbebenta ng mga Christmas decors. Tapat ito nung Suki Market. Ayan.
Ito naman malapit sa Mayon Street, along Dapitan din. Ang last stop natin, dito naman tayo sa Dapitan, Changi. Kahit sa messenger. Sige pa. So, A32. Ayan yung number. Merong red. 300 isa. Oh, 300 yung apat. Yung tigli 5, 350. Ang cute nila. Ito po 300 ito. Pag-apatan ko 300. Okay na sa'yo to? Yes, green. 3,000 po itong dalawang magkatabi. Tapos yung 3,500, yung may tower po. Yung may bahay po. 3,300 po yun. Kasama itong nasa babae ko po yan. Hanggang 1,300. 1,300. Hanggang dyan sa may ano na yan. Dito po hanggang doon sa may dulo, 2,000 hanggang 1,800. Anong sizes po ito? Ito po, 24 inches. Dito po, 20. 20. Dito po, 20. Doon parang, 32 na yun eh. Kasi mahaba po. May pa-warranty po ito? Wala. Basta po pagka-try na rito kung iilaw, Okay na po hindi na po yun. pwede isolipod pa kung may problema. Yung malalaki po dun sa taas. 5,000 po yung pinakamalaki. Hanggang ano po yun, 4,800. Yun na po yung last price, yung 4. Kaya parang po hanggang 4,700. May difference po ba ng price itong may kulay tsaka yung... Parehas lang po. Parehas lang. Nagtingin din kami last year ng ganito eh. Tumaas mo ba yung presyo ng mga ganito? Yung iba po, tumaas. Yung telephone book? 1,300 po. 1,300. Tumaas na. Ito 1,300 na. Hanggang 1,300 yung umiikot. Yung stationary, 900.
350 po. May 350. Alin dito yung 100? Yung pinakamaliit po. Yung pinakamaliit? Walang difference yung may kulay tsaka... Opo, kahit anong kulay. Hanggang 200. Yan. Tapos Ito to, rin po. Tapos ito ma'am 350 hanggang 350 hanggang... Itong pula. Yan ma'am 350 po. Metal yung frame yan ma'am. Po, mas malaki po. Magkano po ito? 450 naman po yan. Top 3 po siya ma'am. Set 1.5 po. 1.5. Tapos iba-ibang height na to. Opo. Yan ma'am 200 po hanggang 180. Isang piraso. Regardless po kung may kulay o wala. Opo. Pareho lang yung presyo. Parehas lang po ma'am. Same lang. Ito po. Yan ma'am 450. Magkano po yan? 120 ma'am. Ito pong ganito, magkano po ito? Yan ma'am 300 po hanggang 250. Tapos yun pong susunod na 650 po. 1.5 yung 1.2 tsaka 1.7. 1.5 yung last price. 1.5 yung last price. Set of 3 din siya. Opo. Small, medium, large din po. Nakakatuwa lang makita na kahit medyo challenging ang buhay natin ngayon, marami pa rin bumibisita at namimili sa Dapitan Arcade. Parte na kasi ng kultura ng Pilipino ang Pasko eh. Kaya kahit anong mangyari, bibilit-bibili pa rin ng mga tao. Ayan at nakabisita ulit tayo sa Dapitan Arcade. Kung meron pa kayong gusto makita o gusto nyong i-feature namin, mag-comment lang kayo down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, subscribe now from Manila. I-click mo na rin ang notification bell para lagi ka updated sa bago naming mga videos. Oh, ito pa lang ang simula ng ating Christmas series ha. Samahan niyo ulit kami sa ating susunod na video para puntahan naman natin yung ibang locations at makakita ulit tayo ng mga interesting na pwede natin ma-feature. Hanggang sa susunod na video ulit ha. Kita-kits!